Hi guys, so nandito ako ngayon tayo sa birthday concert ni Dulce Solid. Birthday concert, sa Teatrino. So ngayon, nagsiset up pa lang yung sound system and yung mga sa stage. So mamaya papanoorin natin yung concert ni Miss Dulce. See you! Hi mga future singing superstars. I'm with Dulce, the legendary singer ng Pilipinas, Dulce. So, actually nabubulol ako ngayon kasi sobrang nervyos. Nandito ako ngayon sa birthday concert ng Dulce. First of all, happy birthday po. Thank you so much. 63 years old, tama po ba? Already. Ano po ang secret? Dahil kanina nung panood kayo sa concert is bumibirit pa rin talaga kayo. Walang kakupas-kupas. Salamat sa Diyos. No, pag tinanong ako ng ganyan, sabi ko, lagi ko sinasabi, God is no secret in my life. Kasi wala naman tayong atin talaga. Nagkakaroon lang, tapos napapanatili by the grace of God. Basta ang boses, kung ano man talent meron ka, siya, lahat ng tayo, meron tayong kanya-kanyang gift, no? Yes. Kanya-kanyang talent. And if you use it for His glory, talagang hindi niya iiwanan, hindi ka naiwan, hindi ka bibitawan. So it's only talaga by His grace that sabi mo nga, ay kakabirit pa din. Yes. Salamat sa Diyos. Ngayon medyo pumahinga kasi natapos na. Grabe talaga kung mapapanood niyo yung lahat, yung buong concert, sobrang taas ng birit, sobra. And Ma'am Dulce, isang na lang, ano yung ma-advise ninyo sa mga bagong singer, mga pausbong na singer ng Pilipinas ngayon? Alam mo, ang Pilipinas kasi napaka-blessed. Sobrang biyaya ng Panginoon sa Pilipinas kasi kahit naman sa buong mundo, kinikilala nila na talagang sa Pilipinas, napakaraming mga magagaling. Hindi naman kasi lagi sinasabi mga Bisaya. No, it's all over the Philippines. Diba, kada may karaoke, may video, kaya talaga kakanta yan. Ang lagi kong ipinapaalala, yung mahalin nyo yung gift ng Diyos sa inyo kasi ang boses natin, hindi natin yan binili, hindi natin inaral. Yes. Ibinigay yan. Hindi lahat ng tao nakakakanta ng katulad mo. Mahalin nyo, alagaan nyo, and always acknowledge the giver of the gift. Sino ba nagbigay? Panginoon, no? Si God. And always, it is the Lord na, kasi ako ang lagi kong sinasabi, I am singing for an audience of one, and my audience of one is God. Yes. Kumbaga, siya yung pi-please ko. Parang, ang mga tao, kung na-please mo si God, everything else will follow, no? Tama. So, kumbaga, kumakanta ko to please God, to praise Him, hindi na yung para pa, ano pa bang gusto mong mangyari, pasikat, hindi na. But, Tsaka, Ma'am Dulce, totoo yung pala yung your voice is a gift from God. So what you can do with it is your gift back to God. yes, Tama. definitely. Siya yung una mong i-acknowledge at Yes. sa kanya mo binibigay uli yung talino na binigay niya sa'yo. Tapos, talagang you always have to
be sincere in everything that you do. Yung communication mo, yung kanta mo, kasi importante yung mensahe ng kinakanta mo, nakakarating sa nakikinig. Grabe, pati yung lyrics nung yung favorite kong song, Ako Ang Nagwagi. Yeah. Tagus sa puso, promise. Inanalyze ko yung lyrics kanina, sobrang ganda ng message. Great shot. Sobrang ganda. Thank you so much po, Ma'am Dulce. And Thank also, you. last na lang po, anong masasabi niyo sa performance ninyo ni Alicia kanina? Ay, masaya ako kasi si Alicia kasi masipag eh. Yes. Ano yung importante kasi sa talaga sa artist, yung hindi ka, you don't stop honing your talent and Yes. improving and yung masinop ka doon. Yun na nga, tulad ng sinasabi ko, yung gift sa'yo, alagaan mo, nakikita ko yun sa kanya. Okay. Yung hindi siya tatamad-tamad. Yes, Alam mo yun? So, I really appreciate her and I thank her for being always there to when she's being as a production team namin ng producers that she will be our guest performer. Thank you so much Thank you. po, Ma'am God Dulce. bless. Thank you so much Thank and you. happy birthday po. Salamat! God bless. Hi guys, so nandito ngayon tayo. Nagsiset up ang mga crew natin para sa birthday concert ni Ma'am Dulce. So kasama ko ngayon ang dalawang members ng Four Tenors. Si Sir, Christian po and Gabi. Ayan. So sir, ano ngayon ang nararamdaman nyo dahil you're about to sing sa concert ng isang legendary singer ng Pilipinas? super excited kami dahil napakalaking karangalan na maimbitahan ng Tita Dulce to sing with her again Yes. sa kanyang birthday concert ngayon. Sa hindi ho nalalaman ng karamihan, si Tita Dulce isa sa mga naging dahilan kung bakit kami nagtutuloy sa pagkanta. Simula pa noong ginawa ang Four Tenors, talagang si Tita Dulce ang nagbigay ng napakaraming oportunidad sa amin noon para makilala kami ng mga ibang tao sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Oh. Kaya sobrang thankful and grateful kami sa kanya dahil hindi siya nag-asawang bigyan kami ng opportunities tulad ng ganito na birthday concert ngayon. Sir? Kahit second time ko na to, with legendary Tita Dulce. Kinakabahan pa rin ako, pero parang feeling ko parang first time pa rin. Yes. Parang first time pa rin. Alam mo yun. So, Kasi syempre, katabi mo, magiging katabi mo mamaya, the legendary Dulce. kasi kinakabahan pa rin ako. Parang first time pa rin. Very pressure. Yes. Pero thankful pa rin to sing with her. And kahit study. I think yung pressure hindi mawawala kasi Oo. legendary. Yes. Talagang nag-iisa ang Tita Dulce. So, Lakas ko. And actually guys, narinig ko rin sa aking source na sila pala ay isa sa mga contestants sa The Voice Generation sa Channel 7. So how was the experience? Kaninong coach pala kayo doon? kay Coach Tel po. Oh, so nakalaban nila ang aking estudyante rin. Tuwirali. Tama ba? Nakalaban niyo ba? Hindi ano? Hindi, iba. Ibang coach. Okay, yeah. So how was the experience? Experience ka, sobrang saya, syempre. So, National television yun. first time ko magsali sa isang contest. Lahat kami. First time actually. First time lahat kami. Hindi ba mahirap kumanta sa national television? Di ba medyo mahina yung sound or ano? Mahirap. Mahirap. Pero very fulfilling dahil wala, iniisip na lang namin parang huling kanta na namin. Siyempre, contest yun eh. Yes, Lahat kami, first time sumali. Tsaka syempre, pagka inisip mo huling kanta mo na yung give best ka na. Oo, kasi bumalik yung pagiging competitive ng bawat isa eh. So, siguro nung bata kami, hindi naman kami sobrang tandaan mga titos nyo. Hindi naman sobrang tanda, pero nung bata kami, medyo competitive talaga kami sa buhay. Na nung nandun kami sa stage ng GMA, ng The Voice, sobrang hindi, gagawin natin to dahil ito. Yes. So, maraming learnings and maraming ups and downs, pero all good naman yun lahat. Pakaganda experience ang The Voice. Ito na, last sir. Ano yung best advice na may bibigay ninyo sa mga aspiring singers natin, sa mga susunod na, alam niyo na, henerasyon na singers? Ako, actually, bata pa ako. Pero, Sige lang, no ang pressure. masasabi ko lang is wag lang kayo minto, patuloy ng patuloy. Kahit
parang ano na to eh, parang cliche, pero ano talaga, totoo talaga to, na parang, huwag lang kayong mag-stop na pagpatuloy kung ano yung craft nyo. And huwag nyo isipin na sabihin ng iba. Kung ano yung gusto mong gawin, Do yun it. ang gawin mo. Yes. Ilabas mo yan, huwag lasabahan mo. Pero sir, di ba halos karamihan sa mga singer nagsisimula sa banyo? Best Sa CR? concert ko lang. Yes, Ganda ng exactly. acoustics. Because of the acoustics, yes. And you're all naked, di ba? Oh. Pag habang naliligo, nagsasabon. Yes, okay. So, may mga dapat ba kaming abangan sa inyo, sir? Mga concerts, guestings, album? I'll be singing with the Philippine Philharmonic Wow. Orchestra on the 25th ngayong sa Makati Shangri-La. You will be. Yeah, Without the solo, solo. Pero sa group, sa 27 and 28, mag-guest po kami sa concert po ni Coach Tel and Julian Smith. Saan to gagawin? Sa NFT, sa New Frontier. Wow, New Frontier. And we'll be recording our single na pinompost po ng ating musical director na kaibigan si Kuya Pipo Cifra. So, Kuya Pipo, thank you for giving the trust sa amin na gawin lang yung isang creation, yung musical. So, abangan po natin ang kanta na ito na So, surprise ito. Di ba pwede sabihin na title? Daigdig ang title. Wow. Daigdig mo. Sa love Malaki song. to. Daigdig sa love song. Pero Daigdig ang title. Wow. And kami ni Jen Mai will be flying to the States ngayong August 5. 6 weeks kami doon. We'll be in Houston, Delaware, ito ba? Texas, New York. Wow. Yun. Sa 5 cities na rin. Sige, sir. Yun. And kung meron kayong page, YouTube channel, kung gusto nyo promote, Sa lahat naming at Forterers Music sa Facebook, Instagram, Twitter, X, and TikTok. Yes. At Forterers Music. Lahat po yun at Forterers Music. yon. Okay, so thank you. Hi guys, so nandito ngayon tayo together with Alicia, yung ating Hi! birthday girl nung June. Okay, so hindi natin interview siya, gawa ng nahihilong-hilo na daw siya. Kamusta ka na, Alicia? Okay naman, hindi na hilong-hilo. Hindi ka na nahihilo ngayon. Okay, so kamusta yung birthday concert mo? How's the experience? It was very memorable. Sobrang hands-on ng yung mga behind the scenes. Grabe. Si Derek Calvin, yung producer ko po, tapos yung mga special guests ko, like it was a very memorable experience Magical. talaga. Yeah. Talagang sobrang proud ako sa iyo ng time na yon. Actually, iyak nga ako eh. Yung mga VTR. Yes. And Kasama si Coach sa VTR. syempre si Pauline din. Napakagaling nung duet yung dalawa. Since nakakapandig you. balahibo. So ngayon, tapos na yung performance mo ngayon dito kay Ma'am Dulce, the legendary singer ng Pilipinas. Syempre, ano naman yung experience mo dito? Siyempre na-touch ako kasi like among all the artists, di ba? Ba't ako yung napili mag-special guest for her, di ba? Tsaka duet kayo. Yeah, duet pa siya. Tapos, she gave me the honor pa to promote my song sa birthday concert niya. Tama. Di ba? So parang, grabe yung, actually yun pa lang, like okay na yun eh. So, Pero parang nagbigay pa siya parang ng nasa- gifts Yeah, parang nasa cloud na yun nung time na yun. Actually, nung pinapanood kita sa stage talaga kanina, sabi ko, iba yung itsura mo, iba yung aura mo, parang kang Really? pinaghalong Sarah Geronimo Ay, na hindi naman. batang-batang Sarah Geronimo. Well, anyway, ang talaga sobrang parang kang bituing nagniningning talaga sa stage. Kaya ang ganda pa ng suot mo At saka Thank fresh you. mo sa stage. Ito na lang, ano yung best advice mo Best sa advice. mga gustong marating yung narating mo ngayon? Always put God first. Like, dapat, kasi lagi ako nagpe-pray kay God before performances, like guide ako, basta siya na bahala sa lahat. And just keep going and do what you love. And if nafe-feel mo na hindi para sa'yo, hindi ko alam. Oh my Don't do gosh. it. Ba? Pero like, sobrang practical naman yun, coach. Nakakahiya. Pero ganun akong tao eh. Oh my gosh. Yun eh. Pero like, ako kasi, kunyari sa mga Broadway, like,
naging pangarap ko siya, pero hindi ko siya tinuloy kasi nga feeling ko parang may mas better pa sa akin. Na magsha-shine Yeah, ka. na magsha-shine talaga ako. So yeah, utilize utilize your talent for good. Ano pa yung dapat nilang abangan sa'yo bukod sa mga Abangan? singles mo? Ano yung More latest singles. mo? Ano yung title ng mga singles mo? Lambing, umulan, bumagyo, tangan. Proud to say, yung proud to say naman parang yun yung first single ko, which is dedicated to all the loving fathers. Tama. Nahilig yan Yes. every Father's Day. Yeah. Yeah. Yun lang. And ano pa yung mga concerts na susunod sa'yo? Susunod is on July 28. Kasama ko po sila Adi, mga P-pop na artist, tas iba pong OPM artist Sila sa Ella Truth Nimpa? Festival. Kasama Apa, sila? si Ella Numpa. Saan yun? Ay, Saan to? Nimpa? Or, Nimpa. Nimpa, yeah. Sorry, oh my Saan God. yun? Sa ano po, Pasig, Pasig, yeah. Pasig, yeah. Okay, so organized to ng Philippine Star, right? Yes. Nice. Pupunta kami dyan kasi Ah, yung araw na yes. yun, may recording kami sa Quezon City. Oo nga So, eh. pagkatapos na recording ng mga students sa Quezon City, diretso kami doon ni Ay, wow. Kuya Maynard mo. Nice. So, support kami See you. dalawa. Yan. See you So, all yeah, thank you so there. much, Alicia. Alam kong Thank pagod you ka po. na ngayon sa Hindi. kakatapos. Oh, di ba? Gusto mo pa ba kumanta? Sa pala mga ulan, Ulan, bumagyo, ako ay narito. Sasabihin namin, ikaw lang mahal ko. Yay! Yun ang kanyang single. So, hanapin niyo sa Spotify. Yeah. Ano yun? Umulan, bumagyo. Sa napapanahon na kanta ngayon. Kasi umuulan at inulan Yeah. kami kanina papunta dito sa Teatrino. Well, anyway, pati yung lambing pala, no? Opo. Yan. So, thank you so much, Alicia. Congratulations. Thank you po. Thank you so much. Ang layo na ng narating mo. Nasa Teatrino na tayo. Thank you so much. Thank you so much. Hi guys, so nandito ako ngayon sa kakatapos na birthday concert ni Miss Dulce. And syempre, kasama natin ngayon ang director ng concert ni Miss Dulce, yung Solid, si Direk Calvin. Hi, kamusta, Direk? Hello. Yan. Ayun, tapos na ang concert ni... Thank you for watching. Ang ganda talaga, promise. Salamat. Sobra. Actually, dumating kami dito, siguro nakapag-start na eh, actually. Pero kahit na nakapag-start na, yung high nung concert, talagang umaakit eh. Sobra yung energy. Yes. Talagang napapatayo yung mga audience. So, Direk, ano ba ang secret mo? Bakit ganun ang mga pagdadirect mo ng mga concerts? Okay. Wala naman talagang secret. There's no formula, there's no template. Ang sa akin lang as a director, parati lang akong nakikipag-collaborate sa artist. Yes. I do not ask my artist or I do not impose anything dun sa artist. Ang lagi kong tanong, komportable ka ba? Oh! Ganun parati kong Nice. tanong. Like, ano bang gusto mong gawin sa show? Anong gusto mong ilabas? Anong gusto mong pasabog? Anong gusto mo pang ipakita sa audience mo? Parating ganun. Bago kami magsimula gumawa ng repertoire. Okay, Ganun that's siya. the secret pala. So, Kaya- hindi siya secret. It's just a basic, those are basic questions that I ask pag may kakatrabaho akong singer na magko-concert. Yun, Okay. kahit sino, malaki, maliit, parating ganun. Kaya pala, nung concert ni Alicia, by the way guys, si Direk Calvin din pala ang director ng birthday concert ni Alicia. Oo, na napakagaling na bata, guys. Yes. Kaya pala, Oh, tutulungan ko yan, coach. Yeah. Salamat po. I-build up ko yan. Salamat po. Kaya pala nung concert ni Alicia, kilig na kilig siya doon sa mga songs, line-up. Tsaka tuwan-tuwa siya, lumabas yung galing niya dahil Yes. syempre oo. gawa ni Kasi Direk. meron mga times, and like when we were doing the pre-prod, when we had the pre-prod, meron akong mga sinasuggest na nakikita ko kung gusto niya o hindi. So, lagi ko siya tinatanong, gusto mo pa top 40, mga Katy Perry, ganun-ganun. So, pag alam kong alanganin siya, binabawi ko. Nagbibigay agad ako ng suggestion. Ano sa tingin mo? Anong kanta ni Katy Perry? Anong kanta ni
Dua Lipa, mga ganyan. So, kasi dapat kumanta siya ng ganun para sa edad niya, di ba? Tama. So, parating ganun ako makipagtrabaho. Like, itong kay Tita Dulce, kung mapapansin nyo, medyo binacktrack talaga namin yung career niya. Kasi, merong mga numbers na kailangan niyang gawin simply because hindi niya to nagawa sa mga noong nauna-una niyang concerts. Hindi siya nakagawa ng medley, ng mga movie themes na pinantahan niya, ng mga pelikula. Never niya yung nagawa. Even yung mga Broadway songs, never niya nagawa. So, ngayon talaga yung Ngayon talaga yung nagawa. Galing. So, Direk, ano pa nga pala, bago tayo ano pala yung mga na-direct mo ng concert before pa? Yung mga pasabog talaga. Madami na, pero ang talagang pinakamalaki na ginawa ko was the major concert of MYMP. Wow. Yung unang-unang MYMP, hindi pa sila naghiwalay. Si Juris pa Si ba Juris to? tsaka si Yes. Chin. Yung pagputok ng pangalan nila as MYMP, di ba sobrang sikat sila. Yes. Like, pagpilit mo ng radyo, uso pa radyo noon, di ba? Puro kanta lang nila. Lagi sila. Nung pagputok noon, may nakausap akong producer, sabi ko, gawan natin ng show ang MYMP. Naniwala. Nag-trust sa akin. Sabi ko, gawin natin sa Araneta kasi feeling ko mapupuno nila. Medyo nag-hesitate, pero nung ito na, nilabasan namin yung concert, ang title niya is MYMP Best. So, nung nilabasan namin yung announcement ng concert, ina-snap. Sold out. Nice. So, yon, hindi ko yun makakalimutan. Nag-sold out siya, tapos after ilang weeks or a month yata, nag-repeat kami. Sold out ulit. Sold out ulit. Oo. So, bye-bye. Tapos, ang isa pa sa hindi ko makakalimutan was the 25th anniversary ni Benny Saturno, which was held in Araneta Coliseum din yun. Araneta din. Oo, so Benny Saturno, it was a Benny Saturno show. Andun sina Martin Rivera, sina JR, lahat ng mga kinomposan niya ng kanta nandoon sa show na yon, except for Sarah Geronimo. Kasi nung time na yon, mayroong tour si Sarah sa US, so wala siya. Yun yung mga marami pa akong nagawa, pero yun yung mga isa sa mga few na mga nagawa ko nung nagsisimula ako na malalaki talaga. Even mga rock concerts, Barbie Almalbis, Kichinadal, ako rin nag-direct niyan. Ang dami. Oo, yun. So, marami pa akong gusto. In fact, for next year, I am doing, as of now, as we speak, meron akong dalawang naka-line up na ubod ng laking concert. Kasi outdoor to. Like, Sama ba we're looking at MOA grounds. Ganyan. wow. So, yung isa naman, medyo malaki din kasi iisip namin baka Newport or Soler. Nice. So, dalawa yan. Pero syempre, hindi ko pa pwede sabihin. This year kasi- din. No, next year na to. Okay, next year. Yun. So, yes. So, direct naman kaya ang may advice mo sa mga baguhang performer? Like Alicia kanina. Although maganda naman yung performance na Alicia, Ay, diba? happy ako sa performance ni Alicia parate. Kasi nakikita ko na yung type, she's an artist that she's willing to learn. Yes. And that is the most important thing. Kailangan yung hunger mo for learning, tsaka yung knowledge, yan, nakikinig siya. Hindi siya, probably because she's just starting, di ba? Wala pang sungay, ika nga, di ba? Pero wala kasi sa personality, nakikita ko na magkakasungay. Napakabait na bata. Plus the fact na she knows what she wants. Yes. Alam niya as an artist kung ano yung gusto niya. Kasi nakikita ko kasi pag ayaw niya talaga, sabihin niya direct, parang hindi bagay sa akin. Exactly. Oo, Yeah. so alam niya, which is yun yung isa sa pinaka-importante rin. Alam mo kung ano yung
direction mo bilang singer, alam mo yung niche mo, and isa pa is naalagaan siya katulad mo, naalagaan mo yung boses niya. Lagi kang nanonood ng shows niya, kaya nakikita mo kung ano yung mga nade-develop na niya At on stage, ano pa yung kung kulang. ano pa yung mga kulang, Yeah. o yun. Plus the fact na she has a good musical director behind her, si Yes, Direk Sam, na ang yes. ganda ng mga kanta. Sabi ko, it's radio friendly, nararapat lang na magkaroon ng airplay Tama. talaga sa mga radyo. Oo. So, Yun. yeah. So, direct ano pa yung advice mo din sa mga yung nag-aspiring na gusto mong pangarap someday magkapag-concert din, or yung mga nagsisimulang director na maliliit Oo, din. well, yung alam nyo nowadays, yung gustong mag-concert, madali na yan sumikat ka lang. Ang dami ng platforms ngayon. Yes. Diba, na pwede kang sumikat. Kaya nga sabi ko nga, yung pagsikat ngayon napakadali. Noon, kailangan mo ng maraming radio airplay, kailangan mag-gold, mag-platinum, diba, ang album mo para sumikat ka. Ngayon, ang dami na. You have TikTok as a platform, YouTube as a platform, Facebook as a platform. Ang dami. So, ang dali-daling sumikat ngayon, pero sabi ko nga, ang daling sumikat, pero how you sustain your career? Tama. Paano ka hindi magiging one-hit wonder? Correct. Yun ang kailangang aralin ng mga artists ngayon. Kasi ang dali lang sumikat talaga. Pero yun nga, yung staying power mo, katulad niya ni Tita Dulce. Kailangan masustain mo yun. Oo, si Marco, si Ray, si Regine, si Martin, si Gary, look at them, ilang dekada na yan. Pero kasi nga, nandyan sila yung staying power andoon. Diba? Yun yung kailangan. Sabagay, direct, no? May mga artist na biglang sikat, tapos biglang wala. Yun nga, yung one-hit wonder na tinatawag. Oo. Meron naman na may sophomore hit, meaning second hit nila after the first hit nila, tapos after nun, nawawala na rin. Diba? So yun yung medyo kailangang minsan strategize ba? Kasi alam mo rin minsan ang pagsikat na ano yan nasa destiny yan. Hindi, kung talagang hindi mo destiny sumikat, hindi kasi sikat. I'm sorry, parang gano'n. Yun. Okay. Sa mga aspiring naman na director, I think pwede naman lahat mag-direct Basta you just put your heart into it, yung passion mo nandoon, tsaka huwag kang masyadong demanding from your artist. Diba, when you direct, you have to work with your artist. Hindi dapat yung artist ang nagtatrabaho para sa'yo. Tama. Diba? Dapat yung mag-collaborate kayo. Hindi pwedeng, hindi kantahin mo to, bumirit ka, or itaas mo pa, hindi pwedeng ganon. Kasi kung hindi ipoportable ang artist sa'yo, hindi lalabas na maganda. Correct. As a director, para sa'yo, magfe-fail lang yung concept, magfe-fail lang yung gusto mo mangyari, di ba? Tama. Which is hindi maganda. So, Like you, ikatulad mo, coach, di ba? Pag nagtuturo kayo, pag meron kayong gustong ipakawasa pa, pero hindi talaga pwede, di ba? I-develop nyo yun. It takes time. It takes time. Yun. Okay, so the key is collaboration. Maging Yes. collaborative tayo. Correct. Tama. Okay, so actually mga future singing superstar uno ko na-meet si Direk, akala ko suplado talaga. Talagang na-intimidate talaga ako, nahiya ako lumapit, nahiya ako makapag-usap. At sabi ko, parang akala ko pa nga dati kasi sabi, Direk, Niera pa kasi ang sinabi hindi ni Ria. Sabi ko, siya yung yata yung sa Starstruck. Ganon. Sabi ko, naku, baka nahiligaw yun. Douglas yun. Yeah. So sabi ko, okay, mabait naman pala si Direk. So thank you so much, Direk. And Maraming congratulations salamat. sa success ng Dulce Solid birthday concert. Ayan. Thank you so much. sa Thank you, pagpapalak. thank you, so much. Coach. And magkikita pa tayo Oo sa mga naman, susunod oo na naman. concerts. Oo, and sa mga nanonood ngayon, one of the best coach na nakilala ko. One of the best coaches. Napakagaling kasi nakita ko kung paano niya tinitrain si Alicia. Hindi niya pinupwersa, tinututukan niya, and parang katulad rin tayo Kasi nakikipag-collaborate ka rin sa artist mo Hindi mo rin pinupwersa So binibigyan mo lang ng mga tips, binibigyan mo lang ng mga advices, pero pag nakita mo sa stage, umakyat, katulad ni Alicia, pag nakita mo umakyat sa stage, lumalabas Correct. kung ano yung tinuturo. Yan. Hindi lang si Alicia, pati si Pauline. Si Pauline. Si Andrea. Magaling.
2 thumbs up, 2 thumbs up. Wow, 2 times. Okay, so thank you so much. Maraming salamat.